Bakit wala pang napapanagot sa flood control scam? Manila, habang patuloy na binabaha ang bansa sa bawat bagyo, nananatiling tanong ng maraming Pilipino, bakit wala pa ring napapanagot sa bilyon-bilyong piso na nawala sa flood control projects? Ayon sa mga investigasyon, mahigit 545 bilyong piso ang inilaan ng gobyerno mula 2022 hanggang 2025 para sa libu-libong flood control projects. Subalit marami rito ay ghost projects, hindi natapos o sobrang mahina ang kalidad. Libu-libong pamilya pa rin ang nagdurusa sa pagbaha taon-taon. Mga pangunahing dahilan, politikal na proteksyon. Marami sa mga sangkot ay malalakas na politiko at kontraktor na may malalim na koneksyon. Kapag may hearing sa Senado, madalas itong nauwi lang sa drama pero walang totoong kaso. Mabagal na hustisya. Kahit may rekomendasyon ng plunder at graft laban sa dus-dose ng opisyal at kontraktor, mabagal ang proseso sa ombudsman at korte. Taon ang lumilipas bago magkaroon ng aksyon, budget insertion at kakulangan sa transparency. Madalas na ginagamit ang bicameral insertions para magsingit ng proyekto nang hindi dumadaan sa tamang bidding at monitoring. O modernong pork barrel, systemic corruption. Hindi lang iilan ang problema, kundi bulok na sistema mula bidding hanggang fund release. Sa kabila ng daan-daang bilyon na nagastos, patuloy pa rin ang pagbaha sa Metro Manila at probinsya. Walang sapat na dig, drainage at pump stations na gumagana. Hanggang kailan pa tayo magdurusa habang ang pera ng bayan ay patuloy na nawawala? Kailangan ng malakas na political will at mabilis na paglilitis para maibalik ang tiwala ng publiko.